We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Patay ang isang 38 anyos na babae matapos pagbabarilin sa ulo ng riding in tandem suspect sa Bangged Abra. Ang insidente, nahulikam. Nakaalerto si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang motorsiklo na huminto sa tapat ng eskwelahan. Namaril ang angkas sa kamabilis na umalis. Nangyari ito sa Barangay Zone 3, Bangged Abra. Biktima sa pamamaril si Catherine Aguilar, 38 anyos, residente ng Barangay Kilat, Langiden, Abra. Sa investigasyon ng PNP, nakaupo sa kanyang motorsiklo ang biktima at hinihintay ang kanyang kinakasama at ang susunduing bata mula sa paaralan nang siya'y pagbabarilin. 2 tama ng bala ng baril sa ulo ang ikinasawi ng biktima. Sa tulong ng mga residente at kuha ng CCTV, naaresto ang mga suspect sa hot pursuit operation. Especially itong Zone 3, sir, kasi may mga CCTV sila around barangay nila, which is very helpful sa pag-solve natin itong kaso na to, sir. Nakuhanan natin, sir, na-identify natin kung ano yung kulay ng mga damit, ng mga salarin, tsaka yung motorcycle na ginamit. Nakilala ang mga suspect na sina Jomar Británico Baile, 40 anyos, na umano'y gunman habang ang driver ay si Dennis Viado Británico, 21 anyos, parehong residente rin ng Langiden. Tumanggi silang magpa-interview sa kamera pero ayon sa driver, nagawa nila ang krimen dahil sa kagustuhang matigil na ang umano'y pagbebenta ng illegal na droga ng biktima. Walang alam ang pamilya ng biktima sa akusasyon ng mga suspect. Hustisya ang kanilang hiling. Makamunya po Diyosin no anyaman ti panunot lagi jay pimatay. Di pa kami kinapo Diyosin, sir. Na-recover sa mga suspect ang isang caliber 45 na baril. Iniimbestigan pa ang pangunahing motibo at inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa mga suspects. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinailalim sa 6-month preventive suspension si Bohol Governor Aris Omintado kasama ang 68 iba pang opisyal. Ang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ito ang ipinagbigay alam ng gobernador sa harap ng mga empleyado ng Kapitolyo kahapon. Ayon kay Omintado, ito ang kanyang kauna-unahang suspension bilang isang public servant simula 2013. Dili ni tungod sa usa ka butang na korupsyon, dili mga butang na nahitabo sa mga negligence sa ubang tao na nadamay lang ta sa isip usa ka gobernador. Nakalingkod ko aning posisyon na pagka-gobernador, kaning problema ha diha na ni, so collateral damage sa taan mga aning nahitabo karong panahon na. Kasama sa ipinapasuspinde ng anti-graft office ang 8 incumbent mayors, 5 dating alkalde at mga barangay officials. Hindi rin nakaligtas ang mga matataas na opisyal ng DNR7 at iba pang ahensya sa gobyerno na may kinalaman sa kontrobersyal na pagpapatayo ng The Captain's Peak Garden and Resort sa bayan ng Sagbayan. Ayon sa Ombudsman, ang suspension ay para bigyang daan ng investigasyon at masigurong hindi magagalaw ang mga dokumento o ebidensya. Bunsod ng kanyang suspension, pinaalalahanan ng gobernador ang mga maiiwan sa Kapitolyo na mas pagbutihin ang kanilang serbisyo. Baunahin dumi ninyo dinis Kapitolyo. Kamu mga empleyado na nga suspended man gani mi sa nagtinarong mi sa trabaho. How much more kung kamo magpabungbuang mo diha. Kahit pa man sa nangyari, hinikayat ng gobernador ang lahat na magkaisa at patuloy sa kanilang sinumpaang serbisyo sa bayan.
I shall return. Daghang salamat ninyong tanan. Abante Bohol. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hirap pa rin daw sa pagbangon ang mga residente sa lalawigan ng Quezon na sinalanta ng bagyong Aghon. Kaya nanawagan sila ng tulong mula sa gobyerno. Ang detalye sa live report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Denise. Sara, sa masamang pagbangon mula sa hagupit ng bagyong Aghon, yan daw ang pinanghahawakan ngayon ng ilang mga residente rito sa lalawigan ng Quezon. Natuklap na mga bubong, tumagilid na bahay, nabagsakan ng puno at sandamakmak na putik mula sa ilog. Yan ang iniwang bakas ng bagyong Aghon sa ilang kabahayan sa Lucena City. Dito sa Barangay Kota, Lucena City, nasa mahigit 24,000 mga residente ang apektado ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Aghon. Sa kauna-unahang pagkakataon, umapaw itong ilog ng Dumakaa kaya pumasok sa ilang kabahayan ng tubig na naging sanhi ng pagbaha dito sa Purok Matahimik Isla. Ang residenteng si Aling Linda, iniinda ang sugat sa paa matapos makaapak ng bubog sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo. Ang suot niyang damit mula pa raw noong Sabado. Wala na kasi siyang maipamalit dahil lahat ng gamit nalubog sa tubig. Ay, sobrang hirap po talagang ayaw ko na halos po. Gusto ko nang mamatay na hindi ko na maranasan na paghihirap ng gagawin ko po yan. Ako po lahat gagawa niyan. Wala pong ibang tutulong sa akin. Makapal na putik naman ang tinatanggal ng asawa ni Marvina. Lahat ng kanilang gamit at mga damit nalubog din sa baha. Graduation ngayon ang anak nila kaya pilit na nilabhan ang uniforme ngunit nanlulumo sa sinapit ng pamilya. Hindi ko alam kung paano babangon. Mahirap nga po ma'am. Hindi ko po alam kung paano di-describe. Konting tulong na lang po para po sa amin mga binaha dito sa Lucena. Ay wala na pong sapatos yung dalawang anak kong gagraduate. Nilalang po namin yung pangangailangan po ng nasasakupan ng Barangay Kota. Naghahanda na po kami ng mga food pack na ibababa po namin sa mga kabarangay namin. Kasi po kahit kami po ay hindi po namin i-expect na ganito kataas po at gantong apektado ang nangyari po sa Barangay Kota. Pagkain, malinis na damit at mga gamit sa bahay ang pangunahing hiling ng mga taga-Barangay Kota para makapagsimulang muli mula sa hagupit ng bagyo. Halos kalahati pa po ng kaya namin ang wala pa pong supply ng kuryente. At ang iba po ay wala pa rin supply ng tubig. Ang amin pong infrastructure, gaya po ng mga eskwelahan, hanggang ngayon po ay nililinis pa po at hindi pa po pwedeng gamitin. Kaya nagpapatuloy pa po ang aming quick response operation. Namahagi rin ng GMA Kapuso Foundation ang food packs sa mga residente sa Barangay Kota. Malaking tulong na raw ito para sa kanila na nawalan dahil sa malawakang pagbaha. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng ayuda ng Lucena City sa mga apektadong residente. Ganito rin ang sitwasyon sa Mauban, Quezon. Ilang kabahayan at mga bangkang pangisda ang nasira sa pananalasa ng bagyong Aghon sa lugar. Sa Barangay Daungan pa lang, nasa mahigit 4,000 residente sa lugar ang apektado ng bagyo. Pero laking pasalamat dahil naialis na sa pampang ng Sitio Baling-Balingan ang sumadsad na barge sa kasagsagan ng bagyo noong linggo. Isinailalim na sa state of calamity ang Lucena City at Mauban, kabilang na ang ilan pang lugar sa una at ikalawang distrito ng Quezon dahil sa matinding epekto ng bagyong Aghon. Halos humupa na rin daw ang mga naitalang pagbaha sa iba't ibang lugar sa probinsya. Sara, mainit tapos biglang magiging makulimlim ang nararanasang panahon dito ngayon sa Barangay Kota, Lucena City at ayon sa ilang mga residente, may ilan pang hindi nabibigyan ng tulong kaya umaasang mahahatiran din sila ng ayuda mula sa gobyerno para kahit papaano ay makabangon na silang muli mula sa hagupit ng bagyong Aghon. Yan muna latest mula rito sa Quezon, balik sa inyo. Maraming salamat Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nasira naman ang ekta-ektaryang taniman ng melon sa Nueva Ecija dahil sa malakas na ulan dulot ng bagyong Aghon. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maagang nag-harvest ng tanim na melon si Mang Ronald sa Rizal, Nueva Ecija. Habang nag-aani ng melon sa mahigit 20 hektaryang taniman, napapailing na lang siya dahil nasira ang mga bunga. Nabitak ang maraming bunga, habang ang iba nabulok. Nababad kasi sa tubig ulan ang mga bunga ng melon. Dahil po sa ulan,
Pagka kasi nabasa yung bunga niya na nababad sa tubig, masisira na. Dahil sa epekto ng bagyo sa mga bunga ng melon, naapektuhan din ang presyo nito. Mula sa 50 pesos per kilo na farm gate price, bumagsak ito sa 40 pesos per kilo. Medyo bumaba siya ng konti. Hindi siya katulad nung nakaraan. Nung nakaraan talagang asing mahal, umabot siya ng 50. Sa monitoring ng Provincial Agriculture Office, marami na raw nakapag-ani ng melon bago pa manalasa ang bagyong Aghon. Kaya lang, marami nakatakdang mag-ani sa mismong araw ng pananalasa ng bagyo. Hindi rin naman daw pwedeng anihin ang melon habang umuulan dahil mas lalong hindi ito mapapakinabangan. Lahat naman po ng crops, pagka excessive po yung water from rain, nakaka-apekto po sa ating mga plants, lalong-lalo na po sa ating mga vegetable crops. Hindi po nila na-anticipate po yung bagyong Aghon. Bukod sa Rizal, melon producer din ang mga bayan ng Talavera, Gimba, Bungabon, San Jose City, San Antonio at Jaén. Inaalam pa ang danyo sa tlawak ng pinsala sa taniman ng melon. Nakatakdang magbigay ng tulong o umalalay ang Provincial Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mabilis ngayon ang pagkilos ng bagyong Aghon habang palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 870 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa lakas na 130 kilometers per hour, bugso na 160 kilometers per hour at may direksyong northeast sa bilis na 40 kilometers per hour. Ngayong umaga, umamayang hapon, posibleng nasa labas na ng PAR ang bagyong Aghon. Ang mga magdadala ng pag-ulan ngayong Miyerkules ay ang southwesterly wind flow, frontal system o kaya ay mga local thunderstorm. Dahil sa southwesterly wind flow, maalon palin ang mga baybayin ng Batanes. Kaya sa mga kapuso nating mangingisda, iwas po munang pumalaot ang may mga maliliit na sasakyang pandagat. Mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible din ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Isasagawa sa umaga at sa hapon ang graduation rites at moving up ceremony sa Mandaue City, Cebu para maiwasan ang mainit na panahon. Ayon sa DepEd Mandaue City Division, may mga adjustments silang isasagawa sa schedule ng mga activities ngayong linggo. Target nila na gawin ang mga nasabing aktibidad sa mga oras na hindi tirik ang araw para hindi masyadong maalinsangan. Paglilinaw ng DepEd na ang nasabing schedule ay para lang sa mga open-air venues gaya sa mga gymnasium. Maaari naman daw ibang schedule ang sundin kahit tanghali kung gaganapin ang closing ceremonies sa air-conditioned venues. Sa DepEd calendar para sa school year 2023-2024, hanggang ngayong linggo na lamang ang mga aktibidad para sa pagsasara ng school year. Priority gyud is ang atong mga bata kanang comfortable gyud sila, especially with the kanatong issue on the heat index. Kanang mga period nga init kaayo, gi-discourage na to nga naatay mga programs anang nga mga orasa. Susunod, sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Bantay, Ilocos Sur, nakaligtas kaya ang dalawang riders? At SK Chairman na nanakit ng aso sa Pilar Capiz, matanggal kaya sa pwesto? Iba pang mga sospek, sinampahan na ng kaso. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Matapos kondenahin ang pagkakatanggal sa 35 pulis sa Davao City, hinamo ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na magkomento hinggil dito na aniya ay hindi makatarungan. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hinamo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na magbigay ng komento hinggil sa pagtanggal sa 35 pulis sa Davao City, kabilang na si Davao City Police Office Director Police Colonel Richard Badang. I would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen
Dagan kitag problema sa Pilipinas nga pwede ninyo i-address. Ayon sa alkalde, hindi raw makakaapekto sa war on drugs ng lungsod ang pag-relieve sa mga pulis sa lungsod. I reiterate my declaration that this city is at war against drugs. And that is very clear. The lives of criminals, wa ko'y labot ninyo because you are here only to harm innocent people. Na ninyo. Kung nabuhi pa mo, patyon tamog usab. Nauna nang ipinaliwanag ng PRO 11 na tinanggal sa pwesto ang naturang mga pulis upang hindi umano maimpluwensyahan ang investigasyon sa pagkamatay ng 7 drug suspect sa buy-bust operation sa lungsod matapos magdeklara ng war on drugs si Mayor Baste Duterte noong March 22. Nanindigan naman si Chief PNP Romel Francisco Marbil na dumaan sa proseso ang pagkakatanggal sa naturang mga pulis ng Davao City. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jandy Esteban, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Patay ang 2 katao sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente, nakuhanan ng CCTV. Sundan sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kuha ang CCTV footage na ito sa National Highway ng Barangay Taleb, Bantay, Ilocos Sur. Makikitang paalis sa gasolinahan ang rider na kinilalang si Roger Sadyasa, 73 anyos. Hindi na nahagip sa kamera ang pagtawid ng rider, ngunit kita ang pagsemplang nito at ang nakabangga ang isa pang motorsiklo. Nasawi si Sadyasa at ang angkas ng nakabangga ang motorsiklo. Sugatan at nabalian naman ang isa pang rider. Itong nag-cross na motorcycle, hindi niya pinansin o hindi siya lumingon sa kaliwa o sa kanan niya, hindi niya tinignan na may paparating na motor. Ni Mrs. na ading ko, nagna dito yun, tagsada data mapandad ta sityo Vicencio nga road. Kati so, api nga taawang moton ko na nakano, tayo lang na panagpagasolina biit. Di ko nagwangwang ka no mati ambulansya kada mga tati pulisan kat nagtartaray ganun kat inimot lakay na. Maiiwasan ang ganitong insidente ayon sa PNP kung alerto at responsable ang motorista. Kapag ka nag-cross tayo dun sa National Highway, dapat tignan natin mainam, mabuti para hindi magkaroon ng bangga. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ang 2 pahinante nang tumagilid ang sinasakyang truck na may kargang mga libro sa Cebu South Coastal Road. Nangyari ang insidente umaga noong Lunes. Ayon sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City TODA, galing sa Mandaue City ang sasakyan at papuntang Southern Cebu. Kwento ng driver, habang binabaybay niya ang kalsada, bigla umanong hindi na niya makontrol ang manibela ng sasakyan. Kaya napalakas ang pagpihit niya sa manibela at tumagilid ang van. 2 sa 4 na mga kasama ng driver ang nagtamo ng minor injury. May biyahe, una, i-check yung daan ng inyong mga sakyanan. Unya, kung pananglitan doon na kayo na matikdan nga dili normal ang iyang dagan, so ayaw gyud og ipugos. Formal nang nagsampa ng kaso sa Capiz Provincial Prosecutor's Office ang Animal Welfare Group na Capiz Animal Welfare Advocates Incorporated o Kaway laban sa isang SK chairman at 2 pa nitong kasamahan. Bunsod ito ng paghahampas at pagbitay sa isang aso hanggang mamatay ito sa Barangay Blasco, Pilar, Capiz mahigit 1 linggo na ang nakakaraan. Ang nasabing insidente ay kinunan pa ng video. Paglabag sa Animal Welfare Act ang inihain na kaso sa piskalya. Maging ang may-ari ng aso na itinuturong nag-utos na patayin ito, dawit din sa kaso. Ayon sa presidente ng Kaway na si Attorney Ann Margaret D., humingi na ng tawad sa kanila ang mga naturang individual. Ngunit nanindigan itong may dapat managot sa pangyayari. Maliban sa kasong kriminal, posible ring maharap sa kasong administratibo ang SK chairman. Ayon sa spokesperson ng Department of Interior and Local Government Region 4, Region 6 na si Attorney June Nin Wednesday Hava,
bagamat wala sa kanilang mandato ang pagbukas ng administrative investigation laban sa naturang opisyal, pwede umanong mag-file ng administrative complaint ang isang interesadong individual sa Office of the Ombudsman o sa Office of the Mayor ng naturang bayan. Ilang beses sinubukan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuhanan ng panig ang SK chairman at ang kasamahan nito, ngunit hindi pa nagbigay ng pahayag. Hindi pa rin lumalabas sa publiko ang naturang SK chairman simula nang mangyari ang insidente. Hindi man kami ang nasakit, hindi man kami ang napatay, hindi man kami ang nadula na ito. So, we accept the apology but we cannot tolerate it, yeah. Patay naman ang isang pahinante matapos na muntik mahulog sa ilog ang sinasakyang dump truck sa isang tulay sa Batangas City. Halos mahulog sa tulay ang truck na ito sa bypass road na sakop ng Barangay Siranglupa, Batangas City matapos daw mawala ng kontrol ang driver sa sasakyan at mabangga ang concrete barrier sa gilid ng tulay umaga noong Lunes. Sa investigasyon ng PNP mula sa Barangay San Jose Sico, ang truck at binabagtas nito ang pababang bahagi ng bypass road dulan ang 5 katao kabilang na ang driver. Patungo sana sila sa city proper nang mangyari ang aksidente. Sugatan ng driver ng truck at 3 pang sakay nito. Pero ang isa sa kasama nila na nasa likod ng truck nasawi matapos mahulog sa ilog na nasa ilalim ng tulay. Tinatayang nasa 20 hanggang 30 metro ang lalim nito. Naialis na sa bypass road ang truck habang nakikipag-ugnayan pa ang PNP sa may-ari nito. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang mga biktima at ang pamilya ng nasawi. Ito ang inyong Regional TV News. Nagsasagawa na ang DPWH Region 9 ng declogging operation sa mga ilog sa Zamboanga City bilang paghahanda sa La Nina. Nakatutok ngayon ang ahensya sa desilting o declogging operation sa mga ilog sa Barangay Tugbungan na bahagi ng pinakamalaking ilog na Tumaga River sa Zamboanga City. Pebrero nitong taon ang simula ng operasyon kung saan tinatanggal ang mga naipong putik at basura na siyang bumabara sa daanan ng tubig. Ito'y maliban sa ginagawang riprap o flood control project ng ahensya na bahagi ng paghahanda ng Zamboanga City LGU sa La Nina na posibleng magdadala ng pagbaha sa lungsod. Tinatayang nasa 120 to 180 cubic meters ng lupa ang makukuha sa desilting operation ayon sa DPWH. May isinasagwa ring declogging operation sa mga creek malapit sa Zamboanga International Airport upang maiwasang bahain muli ang runway ng airport. Matatandaang binaha ang runway ng naturang airport noong Enero 2023, bunsod ng malakas na pag-ulan. Sparkle artist Christopher Martin at Kapuso Girl Group XOXO nakifiesta sa Maria Siquijor. Sa kanilang pagbisita sa Mystical Island, hindi nila pinalagpas ang tsansa na subukan ang traditional healing. Tungayan sa report ni Mark Reggie Abella ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bantog ang lalawigan ng Siquijor bilang healing capital ng Visayas Region. Sinasadya ang probinsya ng mga taong may iniindang karamdaman. Kalimitang dinarayo ang taunang healing festival ng Siquijor tuwing Semana Santa. At hindi pinalagpas ni GMA Sparkle artist Christopher Martin at XOXO ang ma-experience ang traditional healing bago ang kanilang Kapuso Fiesta event. First time nilang makabisita sa probinsya. Pagkatapos ng kanilang quick getaway, all out naman ang kanilang performance sa Pasundayag sa Maria 2024 celebration. Hindi naman napatinag ang mga taga-Siquijor na game na nakijam at nakipagsayawan sa Kapuso Girl Group.
Hinarana naman ni Sparkle artist Christopher Martin ang mga audience na di maitago ang kanilang kilig. Nagpasalamat si Christopher Martin at ang XOXO sa GMA Regional TV na binigyan sila ng pagkakataon na babisita ang Siquijor. Bakasyon, yun talaga siya. Para ako nagbakasyon, hindi ako nag-work. Sabi ko parang isa sa favorite kong ginawang regional for GMA Regional TV. I-debunk natin yung mga haka-haka na kung ano yung naririnig nila sa Siquijor. Hindi po, lahat po ng tao dito sobrang bait. Opo. Talagang welcoming talaga sila. Kami tulo, kami upat, same og mga na-feel na welcome gid amo ang sa first time namo feel namo na welcome gid mi lami kay pagkaon, buutan kay mga tao, mga gwapo-gwapa pa jud. Mula sa GMA Regional TV Balitang Isda, Mark Regia Abella nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, isang nanghihinang pawikan ang natagpo ang palutang-lutang sa tabing dagat ng Legazpi City Boulevard sa Albay. Agad na nirescue ng otoridad ang pawikan at dinala sa Integrated Coastal Resource Management para magamot. Isang juvenile hawksbill sea turtle ang natagpo ang pawikan na kabilang sa mga endangered species. Matapos mabigyan ng gamot, vitamins at pagkain ang nanghihinang pawikan, kinuha ito ng DNR Bicol at dinala sa BFAR facility sa bayan ng Tiwi, Albay para doon i-monitor at malaman kung ano ang dahilan sa panghihina nito. Ayon sa otoridad, sa oras na gumanda ang kalagayan ng pawikan, muli itong pakakawalan sa karagatan. Tampok ang ilang underwater-themed costumes na gawa ng ilang Samaleño artists sa pagdiriwang ng Summer Saya sa Isla 2024 sa Samal Island. Ibinida ng 11 local artist ang underwater-themed creatures at rumampa sa stage, suot ang kanilang mga obra. May isa na nilarawan ang sea urchin sa dagat. Mapapawaw ka rin sa ganda ng costume na ito na inilarawan ang mga isda sa dagat. Nakamamangha rin ang octopus na costume ng isang contender. No wonder na nasungkit nito ang kampyonato at nakatanggap ng 10,000 pesos na cash prize. Layunin ng naturang aktibidad na maipakita ang mga marine creature na nasa isla. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.